Mga farm, welcome back sa channel natin. So, for today's video mga ka-farm, ipapasilip ko yung ating bagong hatch na naman na sisiw dito sa ating hatchery. So, 186 eggs yata to ang nakaload. At marami na silang na-hatch araw pa lang ng Sunday. So, dun sa mga nagtatanong kung bakit niloload yung itlog ng Friday at nahahatch siya ng Sunday, hindi po ibig sabihin na 3 days lang at nahahatch na yung ating egg na niload sa hatchery. So siya ay nakaload ng 18 days sa ating incubator bago pa lang siya iloload ng hatchery natin. So magi-stay siya ng 3 days sa ating hatchery. So kaya sinabi ko doon, nabanggit ko sa nakaraang video na pag niload siya ng Friday, nahahatch siya ng Sunday. So ito mga farm, ganun ulit yung ating ginagawa. Tatanggalin ulit natin yung mga shell, tapos ilalagay natin sa basurahan. So minsan ay hinuhugasan namin to, sinasanitize, pagkatapos pinapakain namin sa mga nangingitlog din namin na manok. So ito guys, yung sisiw dito maiwasan yung ganito, yung dumidikit dun sa papel kasi masyadong sticky yung kanyang balat, yung kanyang balahibo. So kanina kasi nahulog, tinanggal ko siya dun sa shell dahil masyadong madaming liquid yung eggs. So yan, nagkukos, di maiwasan ng ganyan. Marami na akong na-encounter mga ganyan mga ka-farm. So isasama-sama ulit natin yung mga sisiw, and then sasama-samahin din natin yung mga egg na hindi pa na-hatch mga ka-farm. So yun, hanggang sa dulo. Itong mga black mga ka-farm, ito ay PBR na manok, at kaya sila black yung pagkasisiw nila. So pag lumaki yan ay mga PBR. Na experience ko na kasi yung mga hatch nung nakaraan, kala ko ba't may mga itim na sisiw. So PBR yan. So ito, yan, walang duda, Rhode Island Red yan. So ito yung mga PBR natin. May lining siya sa na medyo yellow sa bandang baba yan. So tapos na tayo mga farm sa isang tray, at meron pa sa kasunod. So kinakailangan nating takpan dahil tumatalon yung mga sisiw o mahulog. So ayan mga farm, yung pangalawang tray. So total of 186 na nakaload na eggs. Madami na din mga farm na hatch. So ilalagay ko yung sa comment section yung number nung ang gagawa ng hatchery. Pwede kayong umorder doon. Magaling sila gumawa ng hatchery. Madami na din mga farm. So ngayon ay Sunday pa lang. Tatagal ito hanggang Monday morning. Minsan umaabot pa na, may natitira pa hanggang Tuesday. So pag nag-aayos ako ng ganito mga farm, pinapatay ko yung yung hatchery namin muna, tapos after ko ay binubuhay na lang ulit dahil madaming alikabok, masakit sa ilong. Madaming PBR mga farm. So
maganda din ang performance kasi niyan sa pangingitlog, kaya nagpapadami din kami. So dito sa tray na to, medyo konti pa din yung nasisiw kumpara dun sa ibabaw. So ganun lang, pagsasama-samahin lang natin, dahil alam nyo mga ka-farm, pag minsan pag hindi natin yan pinagsasama-sama siya sa isang sa isang tray or sa isang box na ganito, yung mga sisiw at mga egg na hindi pa nahahatch, may nakikita kaming nasusugatan. So yun, alisin na agad natin yung mga shell. Dapat mabilisan din yung galaw para hindi naman masyadong mababad yung sisiw natin sa so walang init, pero di pa naman masyado yung yan. So takpan ulit natin. Ang dami na mga ka-farm tayong sisiw na nakukuha. So bawal pa natin sila mga ka-farm ilabas yung sisiw dahil malamig. Ito pa mga ka-farm yung pangatlong tray. So ito yung namin, kung tawagin sa atin, local name is bantam. Yung Chinese chicken, yung maikli. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung nanay niyan at tatay. So mahaba-habaan natin yung video na to. Ayan, so ito may dalawang sisiw na din sa ilalim. Ayan. So makikita nyo mga ka-farm, ayan, may kakak na siya. Kita ba? Ayan, may kakak na siya. So mga mamayang gabi okay na to, hatch na to. Ayan, makikita nyo mga ka-farm. Ito, hindi nakikita So yan, malaki na yung malaki na yung kakak. So mamaya nyan, mga bago maggabi or mamayang gabi, so hatch na yan. So pag ganito mga farm, pwede natin yung buklatin, makita na natin yung kanyang beak, pero hindi natin yan pwedeng alisin agad sa shell. Maliban na lang kapag nakita natin mga ka-farm na meron ditong medyo yellow na matigas, kasi may mga ganun kasi mga ka-farm. At ang dahilan nun is pag yung yung pwedeng mangyayari doon kapag hindi mo agad inalis dun sa shell, kapag tumigas na yung medyo yellow na yon, hindi mo na siya hindi na siya na hatch. And so yun lagi mga farm, titingnan natin yung water level nung ating nakatapat kasi itong tubig natin sa blower. So ayun yung blower, kaya mabilis siyang maubos. So isarado natin mga farm, at syempre huwag natin kalimutang buhayin. So mamayang gabi mga farm, maglo-load kami ng itlog ulit dito sa incubator. Every Sunday night kasi kami naglo-load, at ikakandling din yung nakaraang batch. So ipapakita ko sa inyo mga farm yung nanay at tatay ng sisiw na maliit, yung Chinese chicken. So ito pala yung aming mga breeder. Ayan sila. Ayan, so yun yung mga nanay at tatay ng aming mga sisiw na nasa hatchery. So ito mga ka-farm yung nanay at tatay ng ating Chinese chicken. Yan. So nangingitlog na din yan, kaso minsan may 2 araw na ligta bago umitlog, saka na naman iitlog.
Ayan pagkain nila mga farm. So ayan. So ayan mga farm yung aming paitlugan. Made of ano lang siya, plastic na empty box ng prutas. So ayun lang mga ka-farm.